Senado daw uusisain kung saan napunta ang 61 billion na pondo para sa flood control projects sa Bicol. Patay na. Diyos ko po. Alam nyo ba, ito, tangina, ayan, yung Bicol Central Station. Ayan ba yun? Ay, hindi yan yung pinuntahan nila. Meron silang pinuntahan dyan. Di ba yung inaugurate nila dyan sa Bicol? Na stadium. Yung pinuntahan nila, Cheese. Putang ina, nakakarma talaga kayo, no? Yung mga pinagawa ninyo, inaanod ng baha. So ito, imbestigahan daw yung saan napunta yung pondo. Kasi nga, ito si Villanueva. Alam niyo si Villanueva at saka si si Villanueva at saka yan si Zaldico, magkaaway yan. Dahil sa dalawa na yan, putang ina, nadimanda si Banat Bay. Kasi si Zaldico, si Villanueva ang nagkalat ng balita na si Zaldico involved daw sa Parmali at saka sa involved daw si Zaldico sa Parmali at saka sa DSWD laptop. So involved daw siya doon, si Villanueva naglabas. Nilabas din sa balita yun. Tapos binalita lang ni Banat Bay. Sabi ni Villanueva, ganito. Kung ano yung balita, yun lang yung nire-reaction ni Banat Bay. Tapos puta, ang dinimanda ni Zaldico, si Banat Bay, hindi si Villanueva. Sabi ni Dins Engcar, bumaliktad na si Willie Rebillami po? Question mark. Hindi ko alam kung naging paniki na siya. Kasi the last time I check, yung mga nakabaliktad, yung mga paniki lang. Bayaan mo nang bumaliktad si Willie. Putangin na, wala naman silbi sa buhay yan. Okay na yan. Bahala na siya sa buhay niya. Matanda na siya. Kung gusto niya, nakatiwarik, nakatagilid, nakatuwad. Bahala na siya. Nasa sa inyo na yan. So ito. Itong 61 billion na flood control project. So sinisilip na naman ito ni Villanueva kasi nga naman putay na. Itong sa Maynila 5,500, 1.4 billion per day. 1.4 billion per day flood control project. Kinaumagahan, afternoon speech siya, nagbaha. Hindi pa natuwa doon, nagbaha ulit pagkatapos. Tapos sabi niya, puta, hindi mo kami pinapansin ha. Nagbaha doon sa norte. Tapos ngayon naman, bisita sila ng bisita dito sa bisita sila ng bisita dito sa Bicol. Pumunta lang si Inday, lahat sila nagsipuntahan doon. Ayan na ngayon ang lumabas. Putragis yan. Binaha yung Bicol. Ngayon, hinahanap ng taong bayan, ang galing-galing kasi talaga ni Sas Rogando Sasot, na breakdown ni Sas yung mga flood control projects ng DPWH diyan sa Bicol. At meron pang inilabas si Sas na isang vlog na yung mga nakakatanggap ng projects para sa mga projects for infra diyan sa Bicol or sa Pilipinas. Pucha yan, yung taga-Tingog party list. Ngayon ang question, saan nakukuha ni Sas yun? Layo-layo ni Sas. Nasa China si Sas, saan niya makukuha yung mga intel na yun? Alam nga kay Alice Go. Hindi niya makukuha kay Alice Go yun. Nakukuha ni Sas yung intel na yun from the inside. Ibig sabihin, merong mole, merong rat dyan sa loob ng mga organisasyon nyo. Sa loob ng Tingog, sa loob ng HOR, sa loob ng Malacanang. Kasi si Maharlika, yung kanyang mga expose nanggagaling sa Malacanang mismo. So, ibig sabihin, yung mga tao nyo mismo, ibinibisto yung mga kahayupan ninyo. Yung mga kademonyohan ninyo, binibisto ng mga kasamahan nyo mismo. Kaya, tingnan natin tong balita na to, kung talaga bang iimbestigahan nila kasi yung flood control project eklat-eklat, inimbestigahan ni Aimee yun, walang nangyari. Siguro, pagtingin niya, yung dulong-dulo, kapatid niya yung kalalabasan. Kaya hindi niya na tinuloy. Tingnan natin kung saan mapupunta itong na to. Kasi ito dapat ang hinihiring nyo. Sa totoo lang, Congress, dapat ito hinihiring nyo. Hindi na kayo mapapagod magpatawag ng tao kasi kayo din yun.
Ako ang Congress, ito po yung committee ko, ako magdidinig tungkol sa mga pagnanakaw sa gobyerno. Sino po ipapasubbina natin? Lahat ng mga congressman, ipasubbina mo. O ayan, so sige, iyan natin to, play natin to, tingnan natin kung ano ba tong balita nga re. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Narito ang aking report. Mabilis na tumaas ang baha sa malaking bahagi ng Bicol Region dulot ng bagyong Christine. Nalubog ang mga taniman, maraming nasirang mga ari-arian at mga nawalang buhay. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, ang tanong ngayon, saan napunta ang pondo ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa Bicol Region? Yan ang gustong malaman ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa Sabi ko na si Villanueva Senador, nasa 61 billion pesos ang ibinigay na pondo sa Bicol Region para sa flood control program. Taliwas sa kumakalat umanong 9 na bilyong piso lang ang inilaang budget dito ng pamahalaan. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol Region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024 meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba. Very concerning yung na hindi lang, I mean all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solution. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Nako po, puta ba, didimanda ako nito. Oh, taragis siya. Antindi. Tangin na si sir, mukhang sketch, no? Zaldico, wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Katunayan, isa raw ang Bicol Region sa may pinakamaliit na pondo para sa National Roads at Flood Control Projects. Yan pala, sinungaling ka pala, Villanueva eh. Sinungaling ka pala eh. Patawag mo nga sa Senado yan, si Zaldico. Sige nga. Tingnan natin kung kaya mo kasi meron ka na ring akusasyon kay Zaldico noon eh tungkol sa mga corruption niya eh, pero hininto mo. Oh, ngayon, eto na naman. Sinasabi ni Zaldico na hindi totoo eh. Sinasabi mo na malaking bilyon yung flood control budget project dyan sa Bicol. O, tinan nga natin, mamaya magdemandahan kaya kayong dalawa. Oh, hindi yung mga vlogger ang dinidemanda ninyo. Away naman kayo ng away sa media. Pag kinontent namin yung mga ano ninyo, magre-reklamo kayo, mga buwisit kayo. Prioridad daw ngayon ng Kongreso sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez na matiyak na konektado ang flood control initiative sa water management system ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon naman kay Senate President Ano priority? 3 taon na kayo, sir. Zaldico, 3 taon na kayo. Priority, pinaprioritize nyo pa rin. Hindi nyo pa rin nagagawa. Ayun na nga, priority ng ng Congress itong balik natin. Ayan no. Under Speaker Romualdez leadership is ensuring that all flood control initiatives are connected to to NIA's water management system. Anong tawag mo dyan? Ang tawag dyan, flood control system project. At kung wala kang budget, putang ina, walang project. So the fact na sinabi dito ni Representative Zaldico na they are prioritizing na lahat ng mga flood control initiatives are connected to NIA's water management system. So lahat ng mga gagawing projects for flood control, ito yung plan ninyo. Gawin nyo mapunta sa isang lugar yan, ganyan. Ngayon ang punto, in 3 years time, bakit initiative pa lang ito? Bakit hindi pa nagsisimula? Hindi pa na...
Eh ano yung sinasabi ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control system projects? Di ba? Eh, yun lang din ang tanong natin na ako Bicol Party List Zaldico. Oo, kasi kung meron ng initiative, so ibig sabihin, ano na to, undergoing ba or ongoing ba yung flood control system projects na yan? Oh, when you say initiatives, kasi parang nag-i-initiate, so nagsisimula. Oh. So lahat ng mga flood control initiatives o mga ginagawang flood control o mga gagawin, ang gulo-gulo nyo naman. Diyos ko po. Hindi natin alam kung ano ba ito, ano mangyayari rito sa ano na to. Binobola-bola lang yata tayo ng mga to. Ito si Villanueva, ang hilig lang nito awayin si Zaldico. Villanueva, ang hilig mo lang awayin si Zaldico pero hindi naman tinutuloy yung away ninyo. Puro ka lang daw putak. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, kailangang may mapanagot sa nangyaring pagbaha sa rehiyon. Inaasahan niya raw na mapag-uusapan ito sa November 4 sa budget deliberation ng mga kaukulang ahensya gaya Tanginan yan. Kailangan nyo pang antayin yung budget deliberations ng DPWH, NCR, DILG, DSWD, DND, OCD. So yung hearing bukas, hindi makakapag-antay yun. Minadali nyo yung hearing bukas para kay PRD. Pucha, ito problema natin. At hindi lang po ito yung bagyong papasok. Balita ko, inuulan na naman daw yung Bicol ngayon. Kasi may papasok na naman daw isang bagyo, Diyos mio. Aantayin nyo pa yung November 4? Samantalang yung hearing ni PRRD bukas na iniimbitan nyo siya, hindi na makapag-antay yan. Di ba mas importante to kaysa dyan sa war on drugs na yan, putang ina niyan, ang tagal-tagal nyo ng hiniring yan? Ewan ko sa inyo. Priorities, akala ko ba mahal mo taga Bicol, Senator Chis? Kung mahal mo taga Bicol, dapat bilis kilos ka. Magpa-imbestiga ka na kagad bukas din. Sa isang araw, sa makalawa, magpa-imbestiga ka na kagad. Ba't kailangan mo pa antayin yung November 4? Ano, nakabook na ba yung mga hotel nyo sa mga pupuntahan nyo? Kaya hindi kayo makapag-cancel at hindi ninyo makancel yung kay PRD at unahin sana natin to. May corruption, we are talking about 64 billion pesos. 64 billion pesos na pera ng taong bayan yung dito, pinag-uusapan dito. Tapos mag-aantay tayo hanggang November 4. Eh di nakapaghanda yung mga magnanakaw na yan. 29, 30, 31. 1 pala, 2, 3. Punta 6 na araw. 6 na araw pa yung hihintayin natin. Samantalang yung kay PRD, nahiring nyo na dati yung ano na yan. Yung war on drugs na yan, sisimulan nyo na bukas. ng DPWH, DNR, DILG, DSWD at DND. Yung